May pagmamadali ang kanyang mga hakbang pagkatapos na sabihin yon. Pinanood lang siya ni Nati na parang tinulos ng paa sa kanyang kinatatayuan. May iba siyang nasisense, ngunit ganun pa man hindi niya yun pinansin at ginawang pakay sa palapag. Hindi kaya may sakit siya? Parang sarang tanong niya sa kanyang sarili matapos na i-flush ang toilet bowl. Ano naman kung may sakit? Sabi nga niya, dala ng katandaan niya lang. Halos maupos naman sa kanyang hininga sa pagmamadali si Gaston na makabalik sa kanyang silid. Yung tipong sumisigaw ng kanyang katawan sa labis ng pagmamadali ay hindi niya yun pinansin. Hindi siya tumigil sa takot na sundan niya si Nati. Ang lubusang makapasok sa loob ng silid, doon pa lang siya nakahinga pero kinakapos na. Anong nangyari? Tanong ni Doña Josefina na napaharap na sa anak na habol ang hininga. Hindi ba sabi mo gusto mong lumabas sa garden ng hospital upang maglakad-lakad? Bakit nandito ka na kaagad? May humahabol ba sa'yo? Lingon pa ng matanda sa labas ng pintuan ng silid. Hindi na magawang makapagsalita ni Gaston na ng mga sandaling yon ay nilamon na ng sakit ang buong katawan. Damang-dama niya na yon. Nanghihina na siyang nahiga ng kama. Yung ginawa niyang mabilis sa pagtakbo kanina parang kinuha noon ang buong lakas niya. Nakangiwi at hindi itinagong sakit na tumitig na siya sa kisame ng silid niya. Ano bang nangyayari? Hinarap na ni Doña Josefina ang kasama nito. Tumawag ka ng doktor. Hindi na kailangan, Mama. Kailangan ko lang kumalma. Pigil na ni Gaston. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Huwag mo kong pag-alalahanin. Bakit ka nagkakaganyan? Ilang beses na ulit pang tanong ni Doña Josefina. Nakita niya si Natalia Bentacourt, Doña Josefina, amin ng asawa ni Conrad sa matanda. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Doña Josefina. Naupo na sa bangko na nasa gilid ng kama ng kanyang anak na tulala pa rin nung nakatingin sa kisame ng silid. Isang linggo nang nakakalipas nang kausapin siya ng doktor ng anak na lumala ang iba pang complications dahil sa pagiging negatibo ng pasyente na parang walang will na lumaban. Hindi mo dapat siya tinakbuhan. Sa halip ay niyakap mo siya ng mahigpit kung mismo. Humapdi ng mga mata ni Doña Josefina nang lumingon sa kanya ang dating governor. Hindi ko dapat sabihin ito sa'yo sa ganitong kalagayan mo, pero hindi ko na mapigilan pa. Kung mamamatay ka dahil lang ayaw mong lumaban sa sakit mong yan, sinong tatay yung ama ni Brixton at ng unborn child nyo? Nati is so soft-hearted. Gusto mo bang buhayin niya na mag-isa ang dalawang bata? Hindi mo malang ba naisip na tulungan siya, ha, Gaston? Mama, anong ibig mong sabihin? Hindi na nakayanan ni Doña Josefina ang kanyang emosyon at bumuhos ng mga luha. Buntis ang asawa mo. Nanigas na sa kanyang hinihigaan ng dating governor. Nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata. Buntis si Nati. Tama bang narinig niya? At siya ang ama noon. Hindi yun imposibleng mangyari, kaya glowing at mataba ito. Narinig mo, sinabi ko, Gaston? Buntis ang asawa mo. Mas malakas sa sambit ni Doña Josefina. Kaya nakikiusap ako sa'yo na magpagaling ka, anak. Kailangan mong gumaling para sa iyong mag-iina. Narinig mo ko. Magpagaling ka, Gaston. Lumakas pa ang iyak ni Doña Josefina habang nakatingin pa rin kay Gaston na tahimik lang na umiiyak. Kailangan mo maging responsableng ama. Kailangan mong gumaling bago pa man maipanganak ang pangalawang bata. Huwag mo ring sasabihin sa kanyang sakit mo dahil paniguradong makakaapekto yun sa kanya. Please, Gaston. Umigting pa nga ni Gaston. Hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Bakit nga niya lang yun nalaman? Bakit kung kailan nakaratay pa rin sa banig ng karamdaman? Sana noon pa nalaman ng tungkol sa bagay na ito. Magpagaling ka na, ha? Magpagaling ka at bumawi ka kay Nati. Huwag mo siyang sukuan ng ganyan lang kabilis. Walang anumang lumabas sa salita sa bibig ni Gaston. Hindi ito nangako sa inang susundin ang hinihiling sa kanya. Pagising nila kinabukasan, napansin agad ni Doña Josefina at ng asawa ni Conrad ang pagkawala ni Gaston sa higaan. Nataranta na sila doon. Iisa lang ang tumatakbo sa isipan nilang dalawa, lalo na't alam na ni Gaston ang tungkol kay Nati. Malamang ay pinuntahan niya si Natalia. Problemadong tura ni Doña Josefina. Yun lang ang nakikita niyang dahilan. Doña Josefina, masyado pong mahinang katawan ni Mr. Barcelo. Sa tingin niyo po ay kaya niyang lumbas ng siya lang? Nag-aalalang tanong ng asawa ni Conrad na hindi mapigilang magtanong sa matanda. Baka po kung mapano pa siya. Umiling si Doña Josefina. Hindi yun aalis kung hindi niya kaya, lalo pa ngayong nalaman niya na buntis si Nati. Kahit na siguro gumapang pa siya patungo sa mansyon ng mga Bentacourt,
gagawin niya dahil ayaw niyang maulit ang nangyari noon sa panganay nila. Tama naman doon ang matandang Donya. Nagpalit ng damit si Gaston habang tulog pa sila at kahit nahihirapan ay tiniis niya ang sakit upang makalabas ng hospital at nag-abang ng taxi. Hindi niya alintanang kirot na binunot niyang karayom sa likod ng kanyang palad. Pinagpapawisan na siya dito ng malamig. Agad niyang sinabing other sa driver. Puno ng pag-aalalang mga mata ng driver nang makita siya na parang may iniindang masakit sa kanyang itsura. Huwag niyo akong alalahanin, kagagaling ko lang ng hospital. Hindi na yun pinansin ng driver at nagkipit na lang ng kanyang balikat at tahimik na nag-drive. Masyado pang maaga kaya wala pang mahabang traffic. Kaya naman mabilis ang naging biyahe nila. Pinapasok naman siya kaagad ng guard dito. Sa mga sandaling yun ay nakahanda na si Nati na ihatid sa school si Brixton. Kinukuha na lang niya ang bag sa silid nila. Ganun na lang ang gulat ni Nati nang makitang naroon si Gaston. Mukha itong nahihirapan ngunit nakangiti sa kanya. Ilang baitang pabago siya makababang tuluyan nang matigilan siya sa kanyang paghakbang upang makipagtitigan lang. Daddy? Yes, it's Daddy, Mommy! Tumatalo na bulalas ni Brixton na tila ba nakalimutan ng galit sa kanyang ama. Ipinagpatuloy ni Nati ang kanyang pagbaba na hindi inaalis ang paningin sa dating asawa. Naalala niyang biglang sinabi nito sa tawag noon na nasa business trips umano siya matapos sa pirma nilang divorce papers. 3 to 4 months pang sabi nito sa kanya. Ibig sabihin nakabalik siya kaagad. Daddy, carry me! Taas pa ni Brixton ang dalawa niyang brasong nagpakarga na sa kanyang ama. Hindi nakaligtas kay Nati ang balabalatong pawis ni Gaston nang mukhang hindi niya lang iniinda. Brixton, no karga. Masamang pakiramdam ng daddy. Ano sabi ko? Behave lang dapat. Hindi na pinilit ni Brixton ang kanyang gusto sa isang saway lang ni Natalia sa kanya at pinandidilat ng mga mata. Naintindihan niyang anak, isang buwan na hindi nito nakita ang kanyang ama kaya ganun na lang itong mangulila. Bagamat hindi maintindihan ni Gaston ang kanyang sakit at hindi maibigay ang hiling ng anak, hinaplos nitong ulo. Kapag gumaling-galing ng daddy, kakargahin na kita hanggang sa kailan mo gusto. Pagkasabi nun tumingin na siya kay Nati na may kakaibang kahulugan, ang tingin sa kanya, yung tipong iniskan na mabuting mga mata nito, ang tunay na kalagayan niya. Napaiwas na to ng tingin kay Gaston ng malit na ngumiti. Halika, maupo ka. Kinuha ni Brixton ng isang kamay na tila ba inaakay niyang ama na maupo sa sofa. Kumuha si Nati ng may inom sa kusina. Hindi niya na inutos pa yon sa mga maid na nagulat na makitang malaking pagbabago sa mukha ni Gaston. Brixton, muling saway ni Nati nang makitang nasa kandungan ni Gaston ng anak. Okay lang, Nati. Nakaupo naman ako. Singit ni Gaston na hinigpitan ng yakap sa katawan ng kanyang anak. Kung hindi lang nakikita ni Nati ang kalagayan ni Gaston, kanina pa niya itinaboy ang lalaki. Nang hindi nakatingin si Nati sa kanya, tinitigan niya ng tiyan nito sa may bandang puson. Hindi pa man yun masyadong halata pero naniniwala si Gaston na walang dahilan upang magsinungaling sa kanya ang ina. Malamang tama ang kutob nito palagi. Mabilis siyang nag-iwas nang makitang biglang ibinalik ni Nati ang tingin sa kanya. Sa pwersa noon napahawak siya sa kanyang sikmura gamit ang kamay na puno ng butas ng mga karayom na ginagamit upang palagi siyang kunan ng test. Naburo ng mga mata doon ni Nati. Kung dati sobrang gwapo nito sa kanyang paningin, ngayon ikabaliktaran na yon. Mukha itong tumanda sa itsura niyang parang sobrang haggard. Sumagi sa isipan ni Nati na kung sa mga sandaling yon ay asawa pa siya nito, paniguradong nasa tabi siya ng dating governor. Inaalagaan niya sana itong mabuti. Nag-undergo ka ba ng operation? Hindi itago ni Gaston na marahang tumango, iniisip na may hiya si Nati na tanungin ng kung anong klaseng operasyon. Pero okay ka na ngayon? Nagpapagaling na lang. Tumango si Nati. Sa kabila ng sinabi ni Gaston, hindi niya makita na nagpapagaling na lang ito. Mukhang may iniinda pa rin ng dating governor na hindi maatim ng isipan ni Nati na itinatago yun ng lalaki sa kanya. Wala naman siyang pakialam kung kaya hindi siya nito dapat na pang-alalahanin. Hiwalay na sila. Nakikiharap na lang siya dito bilang kakilala. Ikaw, kamusta ka na sa nakalipas na ilang buwan? Ngumiti lang si Nati. Kumusta nga ba siya? Tinutunaw pa rin ang kanyang isipan kung bakit sila humantong doon. As you can see, ayos lang naman kami ni Brixton dito. Puno ng pananabik na tinitigan ni Gaston ng kanyang muka. Gusto niya talaga itong yakapin pero hindi pwede. Ngayong nakita niya ng anak at si Nati, wala nang dahilan upang magtagal siya doon. Isa pa, masakit ng buong katawan niya na baka kapag hindi pa siya umalis ay kung ano pang mangyari. Tumayo na siya sa kinuupuan niya. Babalik na lang ako sa ospital. Anunsyo niya na ikinatayo na rin ni Nati. Hindi niya kasi nasahan yun. Ihahatid na kita. Idaan na lang muna natin sa school si Brixton.
Ganun na lang ang naging pagtanggi ni Gaston sa offer ni Nati, kahit pa na gustong gusto niya yung gawin. Saka nariyan naman si Conrad. Tamang sinabi ni Gaston dahil biglang bumungad ang bulto ng kanyang sekretary sa may pinto ng mansyon. Alam niyang kapag natuklasan ng kanyang ina na wala siya sa hospital bed niya ay paniguradong papupuntahan siya nito dito. See? Sambit pa ni Gaston na tinurong kanyang sekretary na hindi na mapawi ang pag-alala sa kanyang muka. Lumapit na ito sa kanya upang alalayan siyang tumayo at maglakad papalabas. Hindi na ni Gaston ito itinaboy dahil kailangan niya ng alalay. Hindi niya alam kung hanggang saan niya kayang itago ang sakit na bumabalot sa katawan. Hindi ganito ang tamang pag-alaga ng sarili mo, Mr. Barcelo. Galit ng iyong mama. Pagagalitan ka nun mamaya. Sumunod sa kanila si Nati na mas naging mapanuri ang mga mata. Nang makasakay sa loob ng kotse si Gaston, kinuha ng pagkakataon yun ni Nati upang tanungin ng kanyang secretary kung anong klaseng sakit meron ng lalaki. Anong klaseng sakit siya meron? Common stomach problem ng mga taong tumatanda na. Naniwala doon si Nati. Matanda nga naman si Gaston kaya malamang ay dinapuan na ng ganong sakit ito. Hindi na pinigilan ni Nati ang pag-alis nila, lalo nang makitang kinatok na ni Gaston ng bintana upang kunin ang atensyon ni Conrad. Hindi nakaligtas sa mata ni Nati ang pagbukas ng pintuan ay natanaw niya nang namimilipit na si Gaston sa sakit. Sure ba siya na common at normal lang na sakit ang meron si Gaston? Parang alala naman yata at nakakapayat. Pagdating ng hospital, hindi na maipinta ang mukha ni Gaston habang lula ng elevator pabalik ng kanyang silid. Naging triple pa ang sakit ng kanyang nadarama kanina na nagawa niyang indahin yun. Bakit mo to ginagawa, Mr. Barcelo? Pinapalala mo lang lalo ang sakit mo. Itop priority mo munang magpagaling. Kailangan na mawala ang sakit mo. Paano mo maalagaan ang mag-ina mo kung may sakit ka na naman? Magiging pabigat ka pa sa kanila. Ikaw pang aalagaan nila. Himutok na ni Conrad. Kagaya ng inaasahan nakatanggap ng sermon si Gaston sa pagbalik niya ng silid. Ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko sa'yo na magpagaling ka na muna, hindi ba? Talagang sumugod ka sa mansyon nila. Himutok ng matanda habang inaayos ng nurse ang panibagong karayom ng dextrose sa kamay ng dating governor. Ang tigas ng ulo. Mama, wala kang dapat ika-stress. Gusto ko lang namang makita ang aking mag-ina. At ngayong nakita ko na sila, nagkaroon at nakaipon ako ng maraming lakas upang labanan ng sakit kong ito. At mabilis na magpagaling para mas makasama ko na sila. Magpapagaling ako para mabawi ko ang aking mag-ina. Pasakay na sana si Nati ng kanilang sasakyan upang ihatid sa school ang kanilang anak nang makaramdam siya ng pagduduwal. Tumakbo siya pasok sa loob ng mansyon upang gawing magtungo ng banyo upang sumuka. Sinundan naman siya ni Brixton na puno ng pag-alalang mga mata. Lately, napapansin niyang masamang pakiramdam ng ina. Mommy, are you sick kagaya ni Daddy? Umiling si Nati at pinunasan ng tissue. Ang gilid ng kanyang labi na may laway, gumiti siya sa anak at paskwat na naupo sa harapan ni Brixton upang maging magka-level ang kanilang muka. Masuyo niyang hinagod ang ulo ng kanyang anak. Walang sakit ang mommy, Brixton. Normal lang ang nararamdaman ko. Halika na, ihahatid na kita sa school mo. Tahimik ang naging biyahe nila patungo sa school. Kapansin-pansin ang mga malalagkit na tingin ni Brixton sa ina. Mommy, pwede ba tayong pumunta kay Daddy sa ospital kapag wala akong pasok sa school? May sakit siya, hindi ba? Nakita ko kanina parang sobrang nahihirapan siya sa sakit. Anitong binaba ng paningin sa kanyang mga daliri. Hindi naman masama si Nati kahit na nasa kanya na ang full custody ni Brixton. Okay, sige. Pupunta tayo doon sa weekend. Lumapad ng ngiti ni Brixton na kagad na kumislap sa kanyang mga mata ang excitement na makita ang daddy niya. Yay! Salamat, Mommy! You're welcome, Natalio. Basta mag-behave ka kapag nandun na tayo, ha? Huwag kang magiging pasaway. I promise, Mommy! Taas pa ni Brixton ng kanyang isang kamay bilang panunumpa sa kanyang ina. Pagsapit ng Sabado ay nagtungo silang mag-ina ng hospital matapos na hingiin Nati sa tawag kay Gaston. Kung anong palapag at silid ang kinaroroonan niya. Sa kotse pa lang ay sobrang excited na ni Brixton. Bumili pa sila ng prutas ni Nati upang dalahin sa ama. Dahan-dahan, Brixton, baka madapa ka. Saway ni Nati ng paglabas nila ng elevator ay tumakbo na ito matapos na ituro ni Nati kung alin ang silid ng kanyang ama. Nanatili na lang si Nati na hinayaan ng anak. Hindi niya na ito hinabol pa dahil baka kung mapano siya kapag nagmadali. Excited pa rin na hinawakan ni Brixton ang pinto ng silid. Bili na sa kanya ni Nati ng sasakyan na magiging pinong galaw at pagbukas ng pinto at baka makaistorbo na natutulog sa loob ng silid.
Pinakatandaan naman yun ni Brixton na unti-unting binuksan ng pinto matapos lunginin ang inang medyo malayo pa. "Dad!" Nabitin sa ere ang pagtawag ni Brixton sa pangalan ng kanyang ama na kaagad nabitawan ng handle ng pintuan. Humigpit ang bitbit niya sa hawakan ng lalagyan ng prutas sa dala. Dumilim ng kanyang mga mata nang walang ibang makita doon kundi nakarating na ama sa kama talatang hinang-hina. Sa gilid nito ay nakaupo ang batang kinamumuhian niya, si Seska na napalingon na sa kanya nang maramdaman siya nito. Agad na napatayo ang batang babae na biglang nakaramdam ng takot sa tingin ni Brixton. "Ano pang ginagawa mo dito sa pinto? Bakit hindi ka pa pumapasok?" Nagdadabog ang mga paang pumasok sa Brixton na ikinasiksik naman ni Seska sa gilid ng kama ni Gaston. Pinilit ni Gaston na bumangon na makita yon ngunit muli siyang napahiga dahil walang anumang lakas ang kanyang katawan. "Brixton!" Tawag ni Gaston ngunit hindi man lang siya tinignan ng anak. Masama ang loob na ipinatong ni Brixton ang dala niyang prutas sa table at madilim pa rin ang tingin kay Seska na sa mga sandaling yon ay naiiyak na at nangangatal ang katawan. Bigla niyang naalalang ginawa ng batang kaharap sa kanya. Saglit nang naman silang dumalaw dito pero nagkataon pa na patungo palang original na pamilya. "What is she doing here again, Daddy?" Sigaw ni Brixton na hindi na napigilan ng bibig. "Brixton!" Saway ni Natty sa napipintong pag-alboroto nito. Pabuka pa lang ang bibig ng hinang-hina na si Gaston nang mabilis na tumakbo ang anak palabas ng silid. Napangiwi pa si Gaston nang pilitin niyang bumangon na nauwi lang sa muli niyang paghiga. Napahawak na siya sa kanyang tiyan nang tumindi pa yon. "Brixton!" Sigaw na ni Natty na hinabol ang anak at baka kung saan pa ito pumunta. Nang makalayo ng ilang hakbang, tuloy na doong umiyak si Brixton na naglupasay na sa sahig ng ospital. Bilin sa kanya ng tito Nick niya ng lalaki hindi basta umiiyak lalo na kung mababaw lang ang dahilan. Pero hindi niya mapigilan ang bukso ng galit. "Nandun na naman siya, Mommy! Bakit pa palagi siyang inuuna ni Daddy? Bakit?" Walang imik na nilapitan na siya ni Natty. Ibinangon at pinahid ng luha nitong bumabaha. Sumama na rin ang pakiramdam niya dahil sa mga ganitong panahon, wala talagang ibang nasasaktan kundi ang anak nila. Hinagod niya ng likod ng anak upang patahanin niya. "Tahan na, baka bumibisita lang naman din siya. Pero hindi niya inaangkin ang daddy mo." "No, Mommy! Tinanong ko siya noon. Tinanong ko siya kung gusto niya maging daddy si Daddy tapos sagot niya oo. Tapos nung tinanong ko siya na gusto ba niya na maging mommy, ayaw ka niya." Patuloy na iyak ni Brixton na tumatak ang scene na yon sa isipan. "Kung gusto niya na maging daddy si Daddy, dapat ready rin siya na maging mommy ka. Mali ba ako?" Marahang pinunasan ni natin ang tisyong mukha ng anak. Hindi siya sumagot. "Naiintindihan ka ng mommy. Then sa susunod na lang tayo bumisita?" "No, hindi na ako ulit pupunta dito." Sigaw nito na mas nilakasan pang pag-iyak. Hindi naman siya magawang sisihin ni Natty. Muli pa niyang pinalis ang luha ng anak. "Then, anong gagawin natin ngayon? Uwi na tayo?" Marahang tinango ni Brixton ang kanyang ulo. Binuhat na siya ni Natty kahit na may kabigatan. Actually, kasalanan niya yon. Ang alam ni Gaston ay linggo pa silang dadalaw. Kung marahil ay nasabi niya na pupunta sila ngayon doon, hindi sana nag-abot sa silid ng dalawang bata. Sa paglipas ng mga araw ay nagawa na ni Natty na matanggap na si Seska ay umi-exist. Total, hiwalay na rin naman sila ni Gaston. Dapat pakawalan niya na ang galit sa bata dahil wala namang kasalanan. "Sorry, Brixton." Mahinang usal ni Natty habang humahakbang papalayo na silid ng dating asawa. Napuwersa ni Gaston na itayo ang kanyang katawan kahit na malamig siyang pinagpapawisan. Nais niyang habulin ng kanyang mag-ina at mag-explain ngunit huli na. Bago pa siya makalabas ng pintuan, ninatanaw niya ng malalaking hakbang nila papalayo sa silid niya. Sa puntong yun ay dumating ng maid na kasama ni Seska at nakitang mga nangyari. Galing siya ng parking lot upang kunin ang tubig ng kanyang alaga kung kaya naiwan na saglit ang bata. "I'm sorry po, Mr. Barcelo." Hindi nag-react si Gaston doon na minabuting magpaakay sa kanya pabalik ng kanyang kama. Batid niyang malaking kasalanan na naman ang nagawa niya at kitang-kita niyang pagkamuhi sa mga mata ng kanyang anak. Hindi niya naman yon sinasadya. Wala rin siyang kontrol doon. Hindi niya alam na pupunta si Seska. Nakita na lang nila na nasa pintuan na sila. Hindi niya rin alam na doon din napunta ni na Brixton. Kakagising niya lang at wala na rin gaanong lakas doon. Habang nakaratay sa kama, ng sakit ay napakaraming na-realize ni Gaston. Kalahati ng kanyang buhay ang ginugol niya sa kanyang karera at pagnenegosyo. Ngayon nagpasya naman na siya na unahin ang kanyang kaligayahan, saka naman siya sinampal ng pagsubok na ito sa kanyang buhay. "Brixton, gusto mo bang pumunta tayo kina Nixa?" Ganun na lang ang pagtango ni Brixton. Tinawagan ni Natty ang kanyang hipag upang magsabi. "Naku, wala kami sa villa. Gumala kami kasamang mga Salmed at Baruel."
Saan kayo pumunta? Ocean Park. Hindi na kita nasabihan kasi ang sabi ni Mommy, papunta kayo ng ospital. Galing na kayo ng ospital? Curious pang tanong ni Krisa, nakakaramdam ng may ibang nangyari. Kasama niyo si Kuya Nick? Oo, kaming lahat. Sinama rin kasi ni Allison at Ali ang kanilang asawa at iba pang mga anak. O sige, enjoy. Bagsak ang balikat ni Nati na nilingon ng anak na narinig ang usapan nila. Nasa labas si Nix at Bryson. Tura niya na tinatansyang reaksyon ng anak na si Brixton doon. Then, bili na lang tayo, Mommy, ng fruit tea. Fruit tea? Saan mo gusto? Mukhang yun ang comfort food ng kanyang anak. Doon sa favorite kong fruit tea. Napakurap ng kanyang mga mata si Nati. Sa Bulacan yun. Malayo pero may sasakyan naman. Okay, sige. Hindi na muling bumisitang mag-ina kay Gaston sa ospital. Kagaya ng taglagas ay mabilis na nalagas ang mga araw ng buwang iyon na paulit-ulit na napalitan ng panibagong buwan. Nanganak si Krisa sa pangatlo nilang anak ni Nick. Nakalabas ng ospital si Gaston ngunit kinakailangan pa rin niyang manatili sa Manila para sa kanyang weekly check-up kung kaya minabuti niya ng manatili sa hotel suite na pinamamalagian niya noon. Sa mga nakalipas na buwang yun, hindi na muling nagsanga ang landas nila ni Nati. Yun ang buong akala ng babae na kahit na may family dinner sila, ay hindi nababanggit ng lalaki. Hindi na rin nangulit pa si Brixton tungkol sa kanyang ama. Hinihintay niya lang yun ni Nati na mangyari. Linggit sa kanyang kaalaman na naging anino nilang mag-ina si Gaston habang nagpapagaling ang dating governor. Tahimik silang binabantayan. Tinatanaw sa malayo. Kada check-up ni Nati nandun siya, hindi lang siya nakikita nito. Mula Lunes hanggang Friday, palagi niyang tinatanaw sa malayo ang anak na si Brixton. Nakita niya kung paano ito lumaki sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan. Kailan mo sila lalapitan? Tanong ni Conrad na hindi na mapigilan ng magtanong. Kapag lubos na akong magaling. Palagi yun ang kanyang sagot na kahit na alam niyang hindi niya alam kung kailan niya lubusang gagaling. Ilang beses na siyang kinausap na maging ng kanyang inang si Doña Josefina. Ngunit hindi niya pa rin ito pinakinggan. Nakikita niya kasing okay naman ang mag-ina nang wala siya sa tabi. Hindi ba dapat na kung kailan ganitong kalagayan mo ay higit na kailangan mo ng karamay? Mali ka, Conrad. Makakadagdag lang ako ng isipin kay Nati at ayokong gawin yun sa kanya. Kahit na anong pilit hindi marunong si Gaston. Minsan pa nga si Nick na ang lumapit sa kanya. Ngunit kagaya ng palagi niyang katwiran, kapag gumaling na siya, saka na magpapakita sa kanila. Sayang ang panahon, Tito. Hindi ba't magiging give and take lang naman kayo? Matutulungan mo siya sa pagdadalang tao niya. Mapapasaya ka niya at mapapagaan ang pagharap mo sa sakit. Isang araw habang nasa ospital si Nati upang magpa-ultrasound dahil sa kabila ng 8 buwan na ang kanyang tiyan, hindi niya pa rin makita kung anong gender ng anak. Kada sinusubukan nilang tignan ito, palaging tinatago ng baby na para bang nahihiyang ipakita pa. Hindi sinasadyang nagkasalubong sila ni Gaston na nasa ospital din na yon. Nung huling check-up ay iminungkahi na magpa-admit kahit na 1 linggo lang para sumailalim sa ilang lab. It's been a while, Natalia. Ngiti ni Gaston na pinasigla ang kanyang boses. Napahawak na si Nati sa kanyang tiyan. Hindi niya na kaya pang itago yun sa dating governor. Mula sa mukha niya ay bumaba ang mga mata ni Gaston sa kanyang malaking tiyan. Napalunok na ng laway si Nati. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Gaston na sa tingin niya ay mas lalo pang pumayat nung huli silang magkita. Namumutla, malalim rin ang mga mata niya. Nasobrahan ako ng inom sa gathering na pinuntahan ko. Kaya nandito ako ulit, 1 week na. Paliwanag ni Gaston kahit hindi naman yun hinihingi ni Nati. Nasa tiyan pa rin ito ang kanyang mga mata. Ilang araw na lang sabi ng doktor at lalabas na rin naman ako dito. Dahil emotional, hindi na napigilan ni Nati na mamula ang kanyang mga mata. Alam mo na na noon pa man nabuntis ako Bahagyang pumiyok ang boses ni Nati doon. Hindi alintana mga dumadaan. Hindi man lamang kasi nagulat si Gaston sa kanyang itsura. Hindi tinanggi ni Gaston. Sino nagsabi sa'yo? Hindi naman naghahangad si Nati na magiging responsable si Gaston sa anak, ngunit medyo umasa siya na kapag nalaman itong tungkol doon ay kakausapin man lang siya ni Gaston. Si Mama, doon pa lang ay nahulaan na ni Nati na bakang kapatid o hipag niyang nagsabi sa matanda. Habang magkahinang ang kanilang mga mata, hindi mapigilan ni Gaston na kumirot ang puso. Alam niya na nadagdagan na naman ang pagkamuhi sa kanya ni Nati sa isiping irresponsable siya. Ngunit nililigtas lang naman niya ito at mahirapan kung malalaman nito ang sakit niya. If this child didn't come, would their life be easier in the future? Sa huli naging maramot pa rin si Gaston, piniling manahimik na lang dahil anak nilang bata. Pasalamat pa nga siya na habang lumalaki ito ay may karamay ng panganay nilang si Brixton. Huwag kang mag-alala. Bubuhayin kong batang itong mag-isa kagaya ng ginagawa ko ngayon kay Brixton.
Hindi kita obligahin na tulungan ako. Hindi kita pipilitin na manindigang ama nila.